Ayan po at sa lahat po ng aking mga subscriber, sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. Lahat ng sakit may ligtas kayo. Lumayo sa inyo lahat yan mga kamalasan sa buhay, bagkos swerteng walang katapusan ang darating sa inyo. Dahil ngayon po ay mukhang magkakaproblema ang Iglesia ni Cristo. Ayan. Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit magkakaproblema ang Iglesia ni Cristo. Yun na nga sinasabi natin dito. Ngayon, dito naman muna tayo. Bago yan, sabi ko, bago yan, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, sino po ba yung nakapanood ng service nung dinala po yung labi ni Enrile sa Senado mismo at doon nagpaalaman yung mga senador at yung mga staff ni Enrile dyan sa Senado mismo. So, ano po ba ang napansin ninyo noong nandun po sa Senado yung labi ng ating si Manong Johnny Enrile? Aba, kinantahan po siya ng Bisami Mutso. Bisami Mutso. Iyon ang kanta. Alam niyo po ba ang ibig sabihin yan? Bisami Mutso. Namatay na lang daw po si Enrile, nabundat na hindi na nabawi yung kinulimbat din niyang kayamanan nito. Ayan, yan po, kaya kinantahan po siya ng Bisami Mutso, kasi mutsong mutso. Yan po ang kanta noong nandyan po siya sa loob ng Senado. At talaga namang panalo talaga si Enrile. Kahit deadball na, ay talagang hindi nabawian. Ayan. Sige po, balikan na po natin ang Iglesia ni Cristo kung bakit magkakaproblema. Pero sandali lang ha. Ayan. Okay. Ito po ay sa pantaha ko lamang. Base sa aking mga obserbasyon, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, at base dito sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, yung mga rally-rally na yan. Kung inyo pong natatandaan, nagkaroon na po ng rally yan noong January yata yun. Ayan. Diba ang sinasabi yata noon ay sinusuportahan daw nila si BBM nung nagpahayag si BBM na ayaw nyo ng impeachment kay Sara. Okay? Tandaan nyo? So, ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, pumunta ng Lunita, nagpakita ng maraming membro na parang inulit lang yung sinabi ni BBM. So, sinusuportahan daw niya yung pahayag ni Bangag na hindi siya sang-ayon sa impeachment kay Sara. Nagpakita lang siya ng doon. Kayo ang mag-isip, mga kababayan. Imagine mo, inulit lang yung sinabi ni Marcos, pero hindi naman nakon yun, walang na naitulong ang Iglesia ni Cristo doon. Kasi parang sumang-ayon lang siya kay BBM. So anong nangyari doon? Inistorbo yung mga membro ng Iglesia ni Cristo. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, gusto ko lamang pong liwanagin yung doon po sa nag-comment doon sa nakaraang video ko na kaya raw ako tininiwalag ay dahil sa siguro ay may ginawa akong kabulastugan. Bugok. Una, hindi po ako
tiniwalag. Iyan ang totoo. Magpa-imbestiga kayo dito. Hindi po ako tiwalag. Na base doon sa nagsabi nitong tanga na membro ng Iglesia ni Cristo na ito, na bobo. Kaya sinasabi ko, alamin nyo yung kasaysayan ko di ba? Hindi ako tiwalag. Hindi lang ako nagkaroon ng oras nung mga time na yun. Kasi, nung time na yun, ay nakapasok ako sa isang international, multinational airline company. Okay. So, buong buhay ko, lipad ako ng lipad. Hindi po ako aswang na naglalagay ng langis dito sa kilikili at lilipad-lipad ng ganyan. Hindi po ako kagaya noong dating gobernador ng Cebu na wakwak. Hindi po ganon. Lagi po akong nasa biyahe. Dahil nagsimula po ako sa mababang posisyon, customer service officer ako dati, nung una, hanggang sa na-promote ako, operation manager. Sa isang international, multinational airline company. Hindi nangyayari yan na isang Pilipino ang magkaroon ng ganong posisyon na operation manager ng international company. Ako lang yon sa kasaysayan ng buong airline company. So, ngayon, ako yun. So, wala akong time na umattend ng pagsamba. Hanggang sa matagal kasi ako doon. Pero pag bumababa ako at nagkakaroon ako ng pagkakataon, nagsasamba ako. Pero wala na pong permanente kung saan ako nakatala. Yun. Tapos nung time na yun na nagsasamba pa ako, ay nagkaroon ng ewan ko, hindi ko matandaan kung anong eleksyon yon, na ang sinasabi ay nagbigay ng sirkulasyon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na iyon ang ini-endorso nila. Ini-endorso ng pamunuan ng Iglesia. Sabi ko, ano ito? Wala na akong karapatan mamili ng sarili ko. Ano ito? Nakakulong ako rito sa relihiyong ito? Naisip ko yun. Ano ito? Didiktahan ang buhay ko, didiktahan ang desisyon ko. Papaano kung hindi ko naman gusto yung ini-endorso nitong pamunuan ng Iglesia? At labag sa kalooban ko. Kailangan mo sumunod. So, nung time na yun, hindi na ako, nagdesisyon na ako, umalis na lang. Bakit? Pipigilan yung puso ko na mamili ng gusto kong iboto. Yun po yung kaya tayo nagkakaluko-luko dahil dito sa mga religious organization na ito, na didiktahan nila, pati hininga mo ay didiktahan nila. Sila ang mamimili kung anong klaseng hininga ang gusto mong ihinga. Yun. Kayo ang mag-isip, bayan. Yung mga nandyan pa, yung mga nakapan pa dyan, mag-isip kayo ng sarili ninyo. Wala ako sasabihin dito. Kayo ang mag-isip. Tulad ito nangyari na rally ngayon ng transparency and accountability kuno. Mga kababayan, alam nyo po yan na ang mastermind ng pagiging kawatan ay itong si Bangag. Bakit hindi man lang nila sinabi na ikaw ay bumaba na lang? Yan pa yung isang comment, wag daw ako mag-utos. Wala raw akong karapatan mag-utos. Hindi ko kayo inuutosan, mga yawa kayo. Wala akong inuutos sa inyo. Itong bobo na nag-comment na ito. Pinupuna ko lang. Ngayon, pupunta na tayo doon sa mamaya lang. Ipapaliwanag ko lang muna. Pupunta tayo doon sa magkakaroon ng problema ito sa kagaguhan. Sige, kayo mag-isip.
Ano ngayon ang magiging benepisyo doon sa mga membro na sumunod diyan sa magpakitang gilas lang kayo? Accountability and transparency lang, kailangan pang pumunta kayo sa Lunita at namaho na kayo diyan. Baka nga iba diyan gutom na. Dahil lang doon sa accountability and transparency na sinasabi lang, yun lang. Nandyan na kayo, 2 araw kayo na nandyan. Pangatlong araw, hindi na natuloy. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Sa tingin ninyo, hindi alam ng pamunuan yan na walang kakwinta-kwinta yan, na magbibigay lang kayo ng transparency, ay pwede namang magsabi dyan sa kumuha kayo. May media sila, may television sila eh. Di paharapin dyan yung tagapamahala ng pangkalatang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na magsabi, di broadcast na yan buong mundo, ba't kailangan pa yung mga membro ang nandyan? Yun lang pala. Ngayon, sa totoo lang, hindi pa nakakapag-isip ito, nag-comment na ito eh. Nag-comment ka na, yawa ka, hindi mo alam, hindi mo inaalam yung ikaw mismo, palibasa, tanga ka, hindi mo nalalaman yung mga nangyayari. Alam mo ba ang kapalit noon, yung nandiyan kayo? Mahirap magbintang na hindi nakikita ng hindi sigurado. Pero, nagkalat na ngayon yung kasiraan ninyong lahat. Maging membro at tagapamahala, kasiraan ninyo itong ginawa ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na hindi kayo nag-iisip. Sasabihin mo pa, sa katunayan, nandoon pa rin naman yung loob ko. Kasi kung ang pagbabasihan lang natin yung kaayusan ng pagsasamba o pagsisimba, ito ng Iglesia ni Cristo ang mairerekomenda kong napakaganda in terms of kaayusan. Hindi kagaya nung kung ano-anong mga relihiyon dyan. Yan yun. Pero sinasabi ko rito, mag-isip kayo na hindi, kung tutuusin, ano bang pwede ko sabihin doon? Tawag dito, para kayong nagdala ng para kayong nagdala ng isang bugkos na kawayan, tapos nung nabayaran kayo, isa lang ang nakinabang, kayo na yung nagpasan at kumuha ng isang bugkos na kawayan, wala kayong pinakinabangan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero sabi ko nga, hindi ko didiretsuhin kasi nga wala naman akong ebidensya yan kung magkano yung bayad yan. Pero nagkalat sa social media yung kasiraan ninyo. Sa totoo lang, nahihiya ako para sa inyo. Nasasaktan din ako. Nung sinabi nga, may video ako dyan. Nung sinabi yan, nagkalat dyan na binayaran kayo ng 33,000 pesos bawat isang membro, ako ang nagtanggol sa inyo. Na sinasabi ko, walang ganyan. Panoorin nyo. Tapos ako pa ngayon ang sasabihin mong kung ano-ano i-comment mo dito sa video ko. Pinagtanggol ko pa nga kayo eh. Dahil yun ang alam ko naman. Na nung time na nandyan naman ako, wala naman akong alam na gano'n na nagpapabayad yung mga membro. At walang gano'n. Anong ibabayad niyan? Maraming pira yan. Trilyonaryo yan. Ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang trilyonaryo. Kung ano pang mas malaki sa trilyon.
Pero hindi mamimigay yan sa inyo na tig 3,000. Sila nga nagsasabi pa na walang ibang bukang bibigyan yung abuloy eh. Kaya nga ito nagko-comment na ito hanggang ngayon hindi pa hampas lupa pa rin dahil nga sa kabubuhan eh. Hindi na nakaahon sa kahirapan dahil nga dyan sa abuloy na yan eh. Ang alam lang niya mag-comment dahil sa tanga nga. Huwag kayong umalis. Pag-uusapan natin kung bakit magkakaproblema ang Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko lang mo yun, nilalatag ko lang muna. Dali. Ha? Dahil ito yung kinanta kay Enrile na Bisa Mi Mucho, kasi nga, ikinamatay na lang daw ni Enrile at walang nabawi, yon doon sa kabundatan nitong Enrile. Iyan na. Ayan. Gusto kong i-play dito eh. Kung ano yung mangyayari. Pero sige, hayaan muna natin na antayin ko pa yung may magko-comment pa. Okay. Ganito lang po yan. Sige. Ang administrasyong ito, kahit matagal ng bulok, matagal ng nakalibing, bulok na ang boto, kung gugustuhin itong administration ito, kaya nilang buhayin. Anong ibig ko sabihin? Simple. Yung matagal nang na-dismiss, ilang taon nang dismiss ang kaso ni Pastor Kibuloy, nagawa pa nilang binuhay at ipinakulong si Pastor Kibuloy. Sige, wag muna kayong mag-react dahil unang-una sasabihin nyo na naman iba si Pastor Kibuloy at iba itong Iglesia ni Cristo. Tama. Hinahalimbawa ko lang to. Na hanggat mayroon tayong hindi nyo kilala ang utak ng butod na ito, na yang Satanas na yan. Kaya pinapaalala ko lang sa inyo mga kababayan. See? Ngayon, sige. Sabihin nyo sa akin na magkaiba yung kaso ni Pastor Kibuloy at itong dito sa kay Iglesia ni Cristo. Ano nga ba? Paano ko ba sabihin? So, anong kinorsunada nila at nagalit sila kay Pastor Kibuloy, inungkat lahat yung mga nakalibing ng kasong matagal nang dismiss. Ngayon, itong Iglesia ni Cristo, mayroon silang uungkatin. Yan yung sinasabi kong magkakaproblema ang Iglesia ni Cristo dahil sa ginawa nila na pag pinagsalita nila yang politiko, si Rodante Marcolita at itong si Aimee Marcos, na samantalang wala sa agenda yan. Okay. Wala sa agenda yan. Pinayagan nila magsalita si Aimee Marcos. Napakabigat yan. Tapos nung pagkatapos magsalita si Aimee Marcos, hindi na nila itinuloy yung pangatlong araw. Hanggang 2 araw lang sila dahil nagsalita na nga si Aimee Marcos. So, anong inisip nitong si BBM? Actually, hindi si BBM, yung asawa niya. Ay tarantado pala itong mga animal na ito. Yun na. Kaya ngayon, may sisilipin din sila ngayon. At doon, sa sambantaha ko, malaking problema itong ginawa ng Iglesia ni Cristo. Wala kayong natatandaan
na naging controversial, naging trending ang Iglesia ni Cristo dati sa kaso? Wala kayong natatandaan. Pero ako meron. Iyon ang uungkatin. At diyan magsisimula ang dilubyo ng Iglesia ni Cristo. Imagine niyo. Kunwari, ang sinasabi na hindi namin hangad ang patalsikin ang kasalukuyang gobyerno or ang presidente na Marcos. Yan ang sinasabi, di ba? Kundi ang sa amin, nais namin na may maparusahan sa mga nagnakaw sa pera ng bayan. Di ba? Eksakto. Pero alam nila, alam naman ni Kuanyan, alam ng Marcos administration na nagkukunwari sila, ikinubli nila yung salitang ganun. Pero ang talagang target ay si Bongbong Marcos. Para lang po malaman ninyo, kahit nabutod itong asawa ni BBM na ito, abogada rin po yan. Ha? Alam niya. Ngayon, kung yun lang pala, kaya yun lang, transparency lang ang sinasabi. Nagpakita kayo ng membro niyo na marami kayo eh. Iyon ang masama. Yun ang hindi nyo naisip. Tapos, binira ninyo na pinayagan si Marcolita na nagsalita dyan. Politiko yan eh. Pinayagan ninyo si Amy na nagsalita dyan. Politiko rin yan. Politiko yan mga yan. Maging si Guanzon, pinayagan nyo. At yung iba pa. Ngayon, ipaalala ko lang sa inyo, lalo na ito dito sa nag-comment na tanga na membro ng Iglesia ni Cristo na bobo na ito na nag-comment dito sa video ko. Kung hindi mo abot ng iyong utak dahil wala ka namang utak na tanga ka, sasabihin ko lang sa iyo na ang Iglesia ni Cristo ay non-political partisan yan. May separation ang state at church, sabi nga. So, ibig sabihin, at sinasabi na political partisan yung mga yan. Bakit ngayon? Non-political partisan pala. Bakit nyo ngayon pinagsalita si Amy Marcos at yung mga iba pa? Yun ang malaki ninyong pagkakamali. Nagpakita lang kayo ng membro ninyo, akala nyo naman makikipaglaban ng patayan yung mga membro ninyo. Pagka ginawa nyo makikipaglaban ng patayan yan, oo, noong una. Ganon. Katunayan, dito dati sa amin, nung iilan pa lang ang membro rito, lahat ng kumukontra, lahat ng mga hindi sumasang-ayon dati at kinakalaban dati ang Iglesia ni Cristo, ako ang tagabasag ng mukha ng mga tao rito, na mga kumukontra or namimintas sa Iglesia ni Cristo. Ako yun. Kaya sinasabi ko nga dito sa Gonggong, na nag-comment sa akin dito, alamin mo ang kasaysayan ko. Ako ang tagabasag ng mukha, ako ang tagagilit ng mga nagbabanta sa pasto, sa ministro at manggagawa na na-assign dito. Ngayon, ikaw ba, kaya mong gawin yung ginawa ko? Sigurado ako hindi. Dahil wala nakagawa niya, ako lang. Lahat dito, puro mga basag ang mukha ng mga
nagbabanta-banta dito sa mga ministro namin dito at saka mga manggagawa. Ako ang tagabasag dito ng mukha. Hindi ako na sabihin yung tagagili pala. Pangit naman. Pero marami akong ginilitan dito. O, yun. Mag-isip na lang kayo eh. Hindi pa ba kayo nakakahalata na baka kaya ginagamit na lang kami? Hindi ba niyo naisip yun? Advance na nga lang kasi yung pira eh. O hindi nila akalain itong si Marcos administration ito na mangyari yung pagsasalita ni Amy Marcos na yan. Kaya yun, inuumpisahan na nila kalkalin ang pwede nilang ibigay na problema sa Iglesia ni Cristo. See? Antayin nyo. Kaya ako, sabi ko nga po bakit naman pipigilan yung puso ko, yung idinidikta ng damdamin at puso ko kung sino yung ibubuto ko? At bakit didiktahan ako ng isang tao lang kung sino yung ilalagay ko? Kaya dyan po, makikita nyo na. Hindi nyo nakikita ngayon na kapag may eleksyon, may pumupunta dyan sa Iglesia ni Cristo? Ano yun? Pupunta lang dyan para makipagkamayan? Hoy, nagkakamali kayo. Yan ang hindi nyo alam. Maging ako, hindi ko rin alam. Pero sigurado ako. Dahil yung politiko na pumunta dyan, may sinabi sa akin, dahil kaibigan ko, ako rin ang nagsuporta doon sa politikong yun. Hindi ko man nakita ng personal na mata ko. Pero ano ito? Yan ang katangahan nito, nag-comment ito. Diyan sa mga nandyan pa, bahala po kayo mag-analyze. Yan ang nagiging problema. Iisa ang nakikinabang, libo-libo yung naperwisyo, yung ginawang tanga kayo. Kaya walang kaasi-asenso ang bayan natin. Magmula sa relihiyon, mga bayaran. Sino? Ang relihiyon, magturo kayo kung sino yung relihiyon na hindi bayaran. Magturo nga kayo sa akin. Ako ang magbibigay, 10 milyon ang bibigay ko sa inyo. Magturo kayo kung sino yung relihiyon na hindi nagpapabayad. 10 milyon ang bibigay ko. Sino? Lahat ng relihiyon na yan, pinagkakakitaan kayo na mga membro. Diyan na lang sa Abuloy. Imagine mo. Sige nga. Kayo ang kayo ang magbilang. Kung ng mga membro ng mga ibang relihiyon na yan, kayo magbilang. Tapos, computin nyo sa pinakamahirap na lang na kalagayan. Ilang milyon ang kanyan, ang membro. Sa tig 5 piso na lang ang abuloy bawat isa. 2 bisis yan sa isang linggo mag-aabuloy. Kung halimbawa na lang natin 1 milyon ang membro na halimbawa na natin. Isang araw, di mayroon 10 milyon. Isang araw lang yon. Pero hindi nga ganun 5 piso lang po ang ang pinag-uusapan natin dito. Wala na po kung sa tansya ko, wala na pong nagbibigay ng 5 piso ngayon. Mababa dyan ang 50 pesos, 100, ganyan. Mayroon pa pong nagbibigay dyan 1,000. Sige, tingnan. Sige nga, kayo nga mag-compute. Tapos, kayong mga walang makain ng Iglesia ni Cristo,
Napakarami yan. Bakit ako ngayon ang nagpapakain? Napakarami. Yung sinasabi ko mga iniikutan ko, marami dito membro ng Iglesia ni Cristo na pinapakain ko. Aber? Yan ang sinasabi ko. Kaya ikaw na nagko-comment ka, sabi ko nga, di ba, alamin mo muna ang kasaysayan ko. Bago ka mag-react ng ganyan, hindi mo alam, masyado kang sumampalataya na, ay hindi Diyos ang sinasampalatayanan mo. Demonyo ang sinasampalatayanan mo. Sa totoo lang. Mali. Yung magpadikta kayo. Diktador po yan. Bakit ko sinabing diktador? Diyan na lang sa pagboto. Sige nga, mag-isip ka kayo. Dahil sa pagkakaisa? Hindi ganon. Kaya, marami sa Iglesia ni Cristo, marami po yan. Ang mga ang hindi nakakaahon sa kahirapan dahil nga mga tanga, bobo. Marami yan. Ako na mismo ang magpapatunay. Dito lang sa amin eh. Kasi nga sa kabubuhan. Tapos kayo kung ano-ano pang i-comment po sa akin, ulol ka. Ano ngayon? Yung nag-comment, ano ba ang buhay mo ngayon? Hindi ba't mas mahirap ka pa sa ipis? Kaya sinasabi ko, sumpa ang inaabot ninyo dyan. Ano yung tinuturo ko sa inyo? Pumunta kayo sa loob ng kwarto ninyo kung may kwarto. Kung wala, pumunta kayo doon sa mga puno ng kahoy na tahimik. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, tahimik. Magdala kayo ng isang basong tubig. Magkulong kayo sa kwarto nyo. Magdasal kayo ng taimtim sa puso ninyo. At naka-address talaga sa Panginoon. Hindi yung isasali pa sa iligtas mo yung sinong tagapamahala na yan. Tapos ang Panginoon, pangalawa lang. Tingnan nyo. Hindi kayo nag-iisip. Iisa lang ang dapat na sampalatayanan. Hindi yung kapwa ninyo tao. Diyos lang. Kaya pumunta kayo doon sa tahimik na lugar. Kung wala kayong kwarto, sabi ko doon sa puno ng kung saan, dyan basta tahimik, doon kayo magdasal. Sisiguraduhin ko sa inyo, pakikinggan kayo, hindi nyo kailangan ang organisasyon na yan. Tingnan nyo itong abante na itong pastor na aswang na ito, na bayawak na ito. Oh. Diyan nagpapaniwala kayo? Tanga na lang yung membro niya ni Abante na yan. Na nagpapaniwala pa dito kay Abante. Bobo, tanga. Ganun lang yon. Ano ka? Bakit? Bakit mo iasa sa ibang tao ang pagdarasal para sa kaligtasan mo? Ikaw mismo ang magdasal. Ikaw mismo ang makipag-usap sa ating Panginoon. Ikaw mismo ang humiling sa ating Panginoon. Hindi yung kailangan ipagdasal ka ng tao na demonyo. Walang tao na santo. Lahat yan mga demonyo. Ako, hindi ko sinasabing kung ako. Pero ako, ang sinasabi ko, nag-iisa akong nagdarasal. Pero bakit? Kinasihan ako ng Diyos. Kung inyong mapapanood yung aking mga video, di ba sinasabi ko rito, hindi ko na kailangan, tinatanggihan ko na yung mga blessings ng ating Panginoon. At ang sinasabi ko, sa halip na patuloy niya akong bigyan, ibigay na lang dito sa lahat ng mga subscriber ko. Sino ang taong nagsasabi niyan? Ako lang yun. Dahil ako, noong kasapi pa ako sa kung sino, ano-anong relihiyon na yan, puro kamalasan ang inabot ko. Bakit? Kasi nga, sumusunod ako sa mga instruction nitong mga tao to, kagaya ng pagbubuto na yan. Ha?
sisikilin yung karapatan ko na bumuto ng gusto ko. Mali. Diyan lang may sumpa ka na. Sumusunod ka sa tao. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sinusundan mo, yan tagapamahala ninyo. Which is mali. Tingnan nyo. Pag-aralan ninyo. Siguro, ang nakakaangat lang yung mga nandyan sa mga syudad, sa mga Manila na yan, sa syudad. Pero dito sa mga liblib na lugar, halos lahat dito mahihirap. Wala kang makitang mayaman na kasapi na Iglesia ni Cristo dito. Paano mga isinumpa? May sumpa. Ako ang magpapatunay nito eh. Dahil nung umalis na ako, dating hampas lupa at patay gutom ako. Oh. Nung umalis ako dyan, ako nanalangin ng sarili ko. Ay bakit tuloy-tuloy ngayon tuloy-tuloy yung mga biyayang binibigyan sa akin? Nakakapagpakain pa ako ngayon sa mga membro ng mga Iglesia ni Cristo. Oh, sige nga. Ngayon po, balikan na lang po, masyado na tayong mahaba. Magkakaroon ng problema ang Iglesia ni Cristo dahil dyan. Yung pinayagan nila na nagsalita ang mga politiko dyan, kasama na itong si Marcolita at saka itong si Amy Marcos. Yan. Mayroon nang nag-aaral ngayon yan, mayroon nang nagre-research ngayon at bubulat-latin na nila yung naging trending ng kaso ng mga napakaraming mga baril na nakuha dyan sa compound ng Iglesia ni Cristo. O ngayon, hindi nyo alam. Naging trending yan. Anyway, mahaba na po tayo. At sa lahat po ng mga subscriber ko, kung kayo ay kaanib sa kahit na anong relihiyon, umalis na kayo dyan. Bakit? Pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Mayroon ba kayong naramdaman na blessings na galing sa Panginoon? Pakiramdaman nyo. Ano ba yung buhay ninyo habang nandyan kayo? Pero sigurado ako, pahirap ng pahirap ang buhay ninyo habang nandyan kayo sa kahit na anong relihiyon. Ibinibinta kayo ng kapwa ninyo tao na nandyan. Walang pagkakaiba yan kay Marcos. Ang relihiyon, walang pagkakaiba kay Marcos. Si Marcos, pumasok sa politika, wala tayong magawa. Kahit na pagnakawan tayo ng pagnakawan, ganun din sa mga pastor, mga ministro o sino man yan, tagapamahala man yan. Wala kayong magawa. Sumunod na lang kayo. Pero pakiramdaman niyo sarili niyo. Kung may naidudulot sa inyo yung mga relihiyon ng wala, ang itinuturo ko sa inyo, magdasal kayo ng sarili ninyo, taimtim sa puso ninyo, hingin ninyo, ipagdasal ninyo inyong sarili. Sisiguraduhin ko sa inyo, on the spot, mararamdaman ninyo yung Diyos yayakapin kayo. Tandaan ninyo ito sinasabi ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.